Posibleng makasuhan ng murder at illegal possession of firearms ang 10 katao na inaresto ng Cotabato City Police, kasama na dito ang escort na sundalo kapag napatunayang nagpositibo ang mga ito na kasama sa nangyaring putukan sa Rosales Street, Rosary Heights 6, Cotabato City kahapon. Ayon kay Cotabato City Police Director Colonel Kirubin Manalang Jr., isinailalim na sa paraffin test ang mga naaresto at ballistic test naman para sa mga armas na nakumpiska. 4 ang undan nilang naaresto na sakay umano na isang SUV na puti na naharang ng mga pulis at pinaputukan ang sasakyan matapos masuspetsahang may mga kargang mga armado. Nakuha sa nasabing sasakyan ang may 11 armas, kabilang na ang 5 long firearms. We want to make it clear that it was a firefight, and as you know, during the police operations, our operatives and investigators were able to recover 5 cartridge cases inside the compound, and also there was also empty shells or 5 cartridge cases recovered outside. So it's very clear that there was indeed a firefight happened yesterday at about 2 o'clock in the afternoon. Kasunod dito ay hinalughog nila ang compound ng mga Sinsuat, kabilang na ang bahay ng namayapang si Dato Jamael Sinsuat na dating ABC President ng bayan ng Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte, at iba pang kabahayan sa compound. Wala nang mga baril na nakuha sa mga bahay, pero may nakuha mga basyo ng kalibre M14 at 9mm pistol sa isang abandonadong bahay na dati nang nasunog. Nakatakas naman ang isa sa mga naunang naaresto na kinilalang isang Dato Kim Sinsuat. Dumating kami doon, wala na po si Dato Lester. Pag nagsabi na prior to the incident or during the incident na nag-uusap-usap po yung sila Dato Ronnie, Dato Mito, at saka si Dato Lester, paano po nila mapaayos yung gusto sa pamilya. Pero on our part, pagdating po namin doon, mag-responde kami, hindi po namin inabutan. So that will still one of the subjects of our investigation. Kung sino may possession nun, hindi na po illegal ownership of gun. Kung sino may possession sa bar niya, regardless kung siya may nagpimari o hindi, yun po yung kasuhan namin. Ulitin ko po, hindi po illegal ownership of gun ang ibabay natin, illegal possession. Because possession and ownership are different. Kaya po ang subject ng one of the subjects of our investigation. Kasi nga pagdating ko doon, nakita ko rin nakatapa, pero hindi ko rin kilala sino si Kim doon. My order was i-posa sila. Hindi, dumiretso na kami sa crime scene mismo. Kasi wala naman doon sa pinagulian ng crime scene. So hindi na kami masyado nag-concentrate doon, may nagbantay na. Pumasok kami dito sa malapit sa bahay kasi sabi, may armado pa sa compound. So doon kami nag-concentrate. Kaya balikan natin yung ano kung nakatakas man siya, manalagot po yung nagbantay sa kanila, yung po yung imbestigahan namin. Iniimbestigahan din nila kung posibleng sniper ang nakapatay sa isang police escort ni Mayor Lester Sinsuat ng Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Samantala, ang 6th Campilan Division naman tatalima umano sa legal procedure na isinasagawa ng pulisya, ayon pa kay Lieutenant Colonel Dennis Almorato, tagapagsalita ng 6th Campilan Division. Isa kasi sa kanila sundalo ay naka-security detail sa isang Dato Kim Sinsuat. Anya, magkakaalaman umano sa resulta ng paraffin test kung nakasama sa palitan ng putok ang kanilang sundalo. Sa kanyang pagkakaalam, susunduin lamang sana ng inescortan nito na si Dato Kim Sinsuat ang nanay nito na kasama doon sa compound ni dating Congressman Ronnie Sinsuat Sr. nang mangyari ang putukan, kung saan nagtipon-tipon ang mga prominenteng pamilya ng mga Sinsuat upang ayusin sana ang gusot sa pamilya. Mula dito sa Cotabato City, ako si Ferdinand Cabrera ng Cotabato News para sa Newsline Philippines. Stay safe!